Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Praise the Lord na wala na po yung bagyo. Sana po ba si Karina? Taiwan? O sana siya? Gusto niyo ba siyang bumalik? Hayaan na nating umalis si Karina. Pero may sumusunod daw eh. Pero anyway, we thank the Lord for His sustaining grace. Okay? Yung mercy ng Panginoon, na-experience po natin. No? How the Lord protects us, lalo na sa kapahamakan, iningatan tayo. No? Although marami pong mga tao ang naapektuhan, halos lahat yata, buong Pilipinas halos nabaha. No, yung iba, lubog na yung bahay nila, bubong na lang. So, salamat tayo sa Panginoon na hindi gaano tindi yung epekto sa atin. Although, naramdaman pa rin natin. No? So, we thank God for His goodness, for His faithfulness, at kanina, salamat sa Diyos, no? Sa ating Sunday School. Thank you, Ma'am Pen, sa pagtuturo sa loob ng 2 linggo. Sana ma-overcome natin yung doubt, mga kapatid. Okay? At palitan natin yung doubt na yon, palitan natin ng pananampalataya. Amen? Mag-pray muna tayo. Tumayo po tayong lahat. Siguro bago tayo mag-pray, basahin muna natin ang Mark chapter 4, and let us read responsively verses 35 down to verse 41. Mark chapter 4, or the Gospel of Mark, chapter 4, verses 35 down to verse 41. And the same day, when the even, or evening, was come, He said unto them, Let us pass over unto the other side. When they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the middle part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, fearest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said unto them, Why are ye so fearful? How is it that you have no faith? Altogether, verse 41. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Father in heaven, open our hearts, even our minds, O God, this morning. Give us enlightenment. God, the Holy Spirit, mangusap po kayo sa amin. Patatagin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, na sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, muling mapalakas, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. May mga panahon na kami nagtutuda, O Diyos. May mga panahon na mayroon kaming mga pinagdadaanan sa buhay, na sa mga panahon na yon, kailangan namin ng pananampalataya. Sa aming pag-aaral ngayon, O Diyos, patnubayan niyo po kami. Use your servant. Bless your word. Fill us with your Holy Spirit. Tanggalin niyo po, Panginoon, lahat ng distraction, lahat ng mga bagay na mag-agaw ng aming atensyon at focus. Tulungan niyo po kami na amin pong maunawaan, maintindihan ang mga salita mo sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay pwede nang umupo. Nasaan ba ang pananampalataya mo sa mga panahon na may mga unos sa buhay mo?
Nasaan ba ang pananampalataya mo sa mga panahon na may mga unos sa buhay mo? Yan pong ating pag-aaralan ngayon. Isang tanong. Isang tanong na marahil lahat sa atin ay nakakapagtanong na rin. Nasaan ba ang faith ko ngayon? Bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, nasaan ba ang pananampalataya mo ngayon? Marahil palagi po nating sinasabi na may faith naman ako kay Lord. Dumating ka ba sa ganung kataga? Nasabi mo na rin ba yung statement na yan, may faith naman ako kay Lord? Ang problema, minsan mga kapatid, hindi makita sa atin itong sinasabi nating faith. Lalo na sa mga oras na tayo'y binabayo ng malalakas na unos sa buhay po natin. Okay? Tayo po'y binabayo ng malalakas na bagyo spiritual sa buhay po natin bilang mananampalataya. Madalas sa halip na faith ang mangibabaw sa atin, fear. Okay? Fear po ang nararamdaman natin. Na-experience ba natin ito? We claim that we have faith. Pero sa oras na binabayo na po tayo ng mga unos sa buhay, fear yung nangibabaw. Minsan nagtataka tayo, Lord, may faith ako, pero bakit fear ang naramdaman ko ngayon? Now, kagaya po ng karanasan ng mga tagasunod ni Jesus nung sila po ay binabayo ng malalakas na hangin at alon. Lalo na nung sila po ay nasa sa kalagitnaan ng Sea of Galilee. Itong passage na to, napakagandang passage po ito. Pero titingnan po natin at pag-aralan natin. Ano ba ang nangyari sa passage na ito? Ano bang nangyari? Babalikan po natin. Look at verses 1. Kung balikan po natin ang nangyari, sa verse 1, si Jesus po ay muling nagturo. Basahin ko sa inyo. And he began again to teach by the seaside. And there was gathered unto him a great multitude. Napakaraming tao po ang nagtipon sa time na yon. So that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine. Okay? Sabi sa Tagalog, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil sa dami ng tao nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao naman nasa dalampasigan. So kung ipipicture out po natin, si Jesus Christ po nakaupo sa bangka, no? Sa gilid po sa dalampasigan, sabi dito. Habang yung mga tao andyan, nakikinig po kay Jesus. Sa verse 2, marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Okay? So kung titingnan natin from verse 1 hanggang sa verse 34, marami pong tinuro si Jesus dyan. At isa po sa tinuro niya yung the parable of the sower. No? Talinghaga patungkol sa manghahasik. Tapos pinaliwanag pa niya kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Okay? So in other words, pagdating sa verse 35, matapos po ng mahabang pagtuturo, kinagabihan, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, pupunta tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Okay? Look at verse 35. Okay, no, sabi niya, and the same day when the ibig sabihin niyan, when the evening was come. So kinagabihan, matapos ng mahabang pagtuturo ng ating Panginoong Jesus, sa chapter 3,
nagpagaling pa siya. Okay? Sa chapter 4, nagturo po siya. So, after ng mahabang pagtuturo, si Jesus po ay niyaya niya yung kanyang mga tagasunod. Tara, tawid tayo sa kabila. Okay? And verse 36, the Bible tells us, iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao, sumakay rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Tapos, ang sabi diyan, may mga bangka din na sumusunod. No? Habang sila po ay patawid. Sa verse 37, kung mapapansin po natin, habang sila ay nasa gitna po ng dagat, no? Ang sinasabi kasi dito, lawa ng Galilea, no? Pero sa English translation is Sea of Galilee. Okay? So habang sila po ay nasa kalagitnaan ng Sea of Galilee, dumating po ang isang malakas na unos, mga kapatid. Ang hangin at ang mga alon, the Bible would tell us, napakalakas po. To the point na ang kanilang bangkang sinasakyan, sabi ng Bible, halos po mapununan ng tubig. No, nasa verse 37 yan. And there arose a great storm of wind. Hindi lang yung maliit na storm. Great. Ibig sabihin, malakas po yon. And the waves beat into the ship so that it was now full. Malapit na pong mapuno yung bangkang sinasakyan po nila. Okay? Now, Bible scholars believe ang unos na naranasan po ng mga disciples, yung unos po ay hindi galing sa Diyos. Okay? Kundi, yung unos na yon ay padala po ng dyablo upang hadlangan si Jesus sa kanyang misyon. Siyempre, pag namatay na si Jesus during that time, wala ng cross. Paano ma-fulfill ng Messiah ni Jesus Christ yung kanyang misyon kung doon pa lang patay na siya? Okay? So, yun yung paniwala ng mga scholars. Mga Bible scholars talagang pinag-aralan nila ito. At naniniwala sila na hindi galing kay Lord yon. Isang patunay din po, sa verse 39, ni-rebuke ni Jesus Christ yung wind na yun, yung storm na yun. No? Look at verse, anong verse yan? Verse 39, and he arose and rebuked the wind. Kung galing sa ama niya, i-rebuke pa ba niya? Kasi alam niya, yun ay padala ng kanyang ama. Pero with Jesus, rebuked the storm. Okay? So he rebuked itong great wind na naranasan po ng mga disciples. Okay? Now sa verse 38, si Jesus po, makikita natin, nagpahinga po si Jesus. At sabi ng Bible, siya po ay natulog doon po sa hulihan ng kanilang bangkang sinasakyan. Makikita natin dito sa talatang ito, mga minamahal, ang human side ni Jesus. Can you imagine, chapter 3, nagpagaling siya, ang daming mga tao. Tapos buong araw siya, nagturo siya. So sa human side ni Jesus Christ, napagod po ang Panginoon. At during the time na sila po'y binabayo ng malalakas na hangin at alon, ang sarap po ng tulog ng Panginoon. Okay? Sa human side ni Jesus Christ, napagod po siya. Sa human side ni Jesus Christ, inantok po siya. Okay? But verse 38, lalo na sa pangalawang portion ng verse na yan, he was in the hinder part, yun yung sa una, hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master! No? Ang ibig sabihin niyan sa literal na translation, Teacher! Okay? Carest thou not that we perish?
No, sa Tagalog, si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, "Guro, malulunod na tayo." Baliwala lang ba ito sa inyo? Carest thou not that we perish? So ginising po siya ng mga disciples dahil para sa kanila, si Jesus po ay parang walang pakialam sa nangyayari. Siguro yung mga disciples, nagpanic na po sila. Can you imagine, no? Buti sana kung yung bangka na yun, may bubong. Sila nababasa na sila, ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin. Nagpanic po ang mga disciples. Tapos napansin nila si Jesus, ang sarap ng tulog. Kami, natatakot na kami, baka mamatay tayo, mapahamak tayo. So ganyan pong pakiramdam ng mga disciples nung ginising nila si Jesus Christ. Ito naman yung sinabi nila, "Guro, wala ka bang pakialam? Malapit na tayong malunod." So nakita nyo yung reaction ng mga disciples. Verse 39, ano pong kasunod na nangyari? Si Jesus po ay bumangon, tapos inutusan po niya yung hangin at yung alon at tumigil po. Itong biglang tumahimik ang lahat. Sabi sa verse 39, "And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased. And there was a great calm." Kumalma kayo, sabi ng Panginoon. Tumigil ang hangin at kumalma po ang dagat. Verse 40. "And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?" Bakit kayo natakot? Nung kumalma na lahat, tiningnan ni Jesus Christ yung mga tagasunod niya. Bakit kayo natakot? Nasaan ang pananampalataya niyo? Actually, rebuke yun. Rebuke yun sa mga disciples. Nirebuke ni Jesus ang kanyang mga disipulo kasi hindi niya makita sa kanila ang kanilang pananampalataya. Sa halip, sila po ay nabalutan ng matinding takot. Kahit nakasama na nila during that time ang Panginoon. Kaya verse 41, lubos ang kanilang pagkamangha. Sino kaya itong taong ito? Pati yung hangin at yung alon sumusunod. Lubos ang kanilang pagkamangha kay Jesus dahil nakita nila na merong authority si Jesus Christ na kahit ang hangin at alon ay pumapailalim at sumusunod sa kanyang authority. No wonder sabi ni Jesus Christ, "All power is given unto me in heaven and in earth." Even the demons sumusunod. Kaya rebuke yon. Rebuke ito sa mga disciples. Kasama niyo ako, natakot kayo. Ako yung lumikha ng dagat. Sasabihin ko na lang, when God created heaven and earth, salita lang yun. Let there be light, and there was light. Kaya nung nirebuke niya yung hangin at alon, isang salita lang ni Jesus Christ, "Peace, be still." And the wind ceased. Why? May authority si Jesus. Ano ang leksyon, mga minamahal, na matutunan po natin sa passage na ito? Lalo na sa oras na tayo po ay binabayo ng mga iba't ibang klase ng bagyo sa buhay. Ano pong leksyon? Una po, alalahanin mong
kasama mo palagi ang Panginoon, anuman ang iyong kinakaharap na sitwasyon. Alalahanin mong kasama mo palagi ang Panginoon. Kasi ang mga disciples, nakalimutan po nila. Kasama nila that time si Jesus. Alalahanin mong kasama mo palagi ang Panginoon, anuman ang iyong kinakaharap na sitwasyon. Ang tanong, kapatid, mga kaibigan, ikaw ba sa buhay ay may pinagdadaanan? Marahil andito ka ngayon, nakasmile ka, but deep down in your heart, hindi mo lang masabi mayroon kang pinagdadaanan. Ikaw ba ay mayroong mabibigat na pinapasan? Marahil hindi halata, pero kung titingnan yung puso mo, ang bigat pala ng dinadala mo. Ikaw ba ay mayroong o nasa matinding pangangailangan? At lahat tayo siguro nakaka-relate dyan. O maybe, ikaw ba ay may malubhang karamdaman? Marahil, mga kapatid, ito ang mga bagyo mo sa buhay. O maybe, hindi ko nabanggit yung iba. Pero mayroon kang bagyo na pinagdadaanan. Pero alalahanin mo, kasama mo palagi ang Panginoon, anuman ang iyong sitwasyon. Anumang klaseng bagyo yon ang kinakaharap mo ngayon, always remember that God is with you. Amen? Minsan, nakakalimutan natin, kasama pala natin si Lord. Anong sabi niya? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Anuman ang sitwasyon mo, alalahanin mo, kasama mo ang Panginoon. Pangalawang leksyon na makita natin, sumampalataya ka ng lubusan sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Meron siyang kakayahan at kapangyarihan. Tandaan po natin yan. Yung Panginoon, si Jesus na tinanggap mo at kinikilala mo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, always remember this, mayroon siyang kakayahan at mayroon siyang kapangyarihan. Okay? Mayroon siyang kakayahan at kapangyarihan na pakalmahin ang mga problema na dumarating sa buhay mo. Magtiwala ka lang ng lubusan kay Hesus Kristo. Pinakalma nga niya yung bagyo. Harap-harapan niyang sinabi sa mga disciples. Nakita ng mga disciples, sinabi ni Jesus Christ, peace be still. Ang point natin dito, kailangan mo lang sumampalataya sa Kanya kasi kahit anong bagyo pa yan ang kinakaharap mo sa buhay, kayang-kaya ng Diyos pakalmahin yung bagyo na yan. Why? Mayroon siyang kakayahan at mayroon siyang kapangyarihan. Meron siyang kakayahan at kapangyarihan na ilayo ka sa lahat ng panganib at kapahamakan. Ikaw man ay may pagsubok sa buhay na pinagdaraanan. Again, magtiwala ka lang sa Kanya. No? Yun lang ang gusto ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa akin, akong bahala sa iyo. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd. Tapos anong sabi niya? Though I walk into the valley of shadow of death. During that time, nanganganib ang buhay ni King David. May gustong pumatay sa kanya. It's either si Absalom na anak niya or si King Saul. Kaya this time, nagtatago si David. At habang nagtatago siya, naisulat niya, the Lord is my shepherd. Though I walk into the
Valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. So huwag kang matakot kasi ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo may kakayahan at kapangyarihan na ilayo ka sa panganib at kapahamakan dalaman ng bagyong pinakaharap mo sa buhay. Meron siyang kakayahan at kapangyarihan na bigyan ka ng katahimikan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kapighatian. Again, magtiwala ka lang sa Kanya ng lubusan. Minsan naguguluhan tayo dahil sa nangyayari sa buhay natin. Bakit hindi ka magtiwala sa Panginoon? Siya ang magbigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang magbigay sa iyo ng peace of mind. Katahimikan sa puso, sa isip. Yung iba hindi na nakakatulog dahil iniisip nila yung mga nangyayari sa buhay nila. But if you trust the Lord, anuman yung mga bagyo na yan, bibigyan ka ng Diyos ng katahimikan. Ano sabi ni Jesus Christ? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Akong bahala, ibigay mo sa akin yung mga kabigatan na yan, makakapagpahinga ka. Kaya hindi tayo nakakapagpahinga sa oras ng bagyo kasi hindi natin binibigay lahat sa Panginoon. Si Jesus po ay may kakayahan, may kapangyarihan na makapagbigay po sa atin ng katahimikan at kapayapaan kahit po tayo ay nasa kalagitnaan ng problema, ng bagyo sa buhay. Sumampalataya ka ng lubusan sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan. Ano pa? Tanggapin natin ng buong puso ang mga pagsaway at pagtutuwid ng Diyos, lalo na sa mga panahon na nanghihina ang ating pananampalataya. No? Look at verse 40. Sa verse 40, nirebuke ni Jesus ang Kanyang mga disipulo, mga disciples. Ito po ay nangyari matapos po niyang patahimikin yung bagyo. Okay? Tinanong ni Jesus ang kanyang mga tagasunod, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? No? So it's a rebuke. Galing po sa Panginoon. Ang rebuke na ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, kakulangan ng pananampalataya. Kaya sila ni-rebuke ni Jesus Christ dahil kulang ang kanilang pananampalataya during that time. Tinukoy ni Jesus ang kanilang kakulangan ng pananampalataya sa Kanya kahit nakasama nila siya. Now, can you imagine? Andyan sa Jesus Christ, pero nagkulang pa rin yung pananampalataya. Sa kabila ng mga himala at mga turo ng ating Panginoon na kanila pong nasaksihan, nagkulang pa rin ang tiwala nila sa Panginoon. So ang rebuke, nagpakita po ng kakulangan. Kaya sila ni-rebuke dahil nakita ng Panginoon, kulang kayo sa pananampalataya sa atin. Pangalawa, yung rebuke na yun ay pagtuturo din ng Panginoon. Ito po ay nagsisilbing pagtuturo sa mga disciples, hindi lang sa mga disciples, sa atin din, no? Ng mga mananampalataya, na sa kabila ng pagsubok at takot, dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang rebuke na ito ay isang paalaala na ang tunay na pananampalataya, listen to this, ay hindi lamang lumalabas sa mga panahon ng kasaganaan. Ang tunay na pananampalataya, hindi lang yan lalabas sa panahon na okay lahat. Kaya nga, ang bilis nating magsabi, may faith ako kay Lord, kasi okay lahat. Ang tunay na pananampalataya, mas lalo dapat na lumabas sa mga panahon na tayo po'y nakakaranas ng mga bagyo sa buhay.
Kaya yun yung pagtuturo ni Jesus Christ sa kanila. Hindi lamang sa panahon na okay kayo, kundi sa mga panahon na mayroon kayong problema, pagsubok sa buhay, dapat dyan makita ang pananampalataya, pagtitiwala mo sa Diyos. Anong kailangan lang natin, ang nais lang ng Diyos mga kapatid, dapat maging teachable tayo. You know what? Minsan tayo, hindi tayo teachable. Pag nirebuke na tayo ng Panginoon or nirebuke tayo, kinokorek tayo, defensive po tayo. Ayaw natin tanggapin yung pagkakamali po natin. Ayaw po natin tanggapin na nagkulang tayo sa Diyos. We justify. Sometimes, ang dami nating rason. Ang nais lang ng Panginoon, anak, gusto kitang turuan. Gusto kitang palakasin yung pananampalataya mo. Be teachable. Kasi minsan, pag hindi tayo teachable, minsan hindi tayo matututo, no? Kaya minsan, i-allow ng Panginoon, sige nga, hampasin ka ng malalakas na bagyo, problema sa buhay mo. Kasi the more na hindi tayo teachable, hindi po muna pakakalmahin ng Diyos yung bagyo na yan. Until after matuto ka. Resistant tayo. We try to solve our problems in our own way. Itong mga disciples na to, bago nila ginising si Jesus Christ, sinikap pa nila, ginawa nila lahat para hindi lang sila malunod, hindi lang sila mapahamak. Pero nung hindi na nila kaya, Jesus. So be teachable. Kailangan lang po natin maging teachable, lalo na sa oras na tayo po'y tinuturuan ng Panginoon. Marahil yung bagyo na yan, dumating sa buhay natin dahil may gusto siyang iparealize sa atin. Marahil yung bagyo na yan, dumating, inalaw ng Panginoon, dahil nakikita niya medyo malayo ka na. Ngayon, binibigyan ka ng Panginoon ng bagyo, pagsubok sa buhay, minsan hindi tayo teachable. Sometimes, kumakalaban tayo kay Lord. So, talo po tayo doon. Wala po tayong magagawa, si Lord po yung kalaban natin. Dapat maging teachable po tayo. Hindi lang dapat maging teachable, dapat maging flexible tayo. Maging flexible tayo. Hindi ibig sabihin na ito, ginawa ko na ito dati, ganun na lang palagi yung gagawin natin. Maybe, ibang paraan naman ang gagawin ng Diyos. Be flexible. What if ilagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na malayo sa comfort zone mo? Kasi during the time na wala ka sa comfort zone mo, na-i-increase ang faith mo. Ang problema, hindi tayo flexible. Lord, ayaw ko dyan. Hindi ako sanay dyan eh. So, be teachable, be flexible, dapat maging humble din tayo. Kasi minsan yung mga bagyo na yan, tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Kasi alam nyo, minsan, pag alam natin kaya natin, hindi tayo lalapit sa Diyos. Ma-pride po tayo. Ma-pride po ang tao. Akala natin, kaya natin, akala natin, ang dami ko ng experience na ganito. Then sasabihin ng Panginoon, okay, ilagay kita sa ganitong sitwasyon na wala kang magawa for you to learn to be humble. Dapat maging humble po tayo. Lalo na kung tayo po ay itinutuwid, ikinokorek ng ating Panginoon. Itong bagyo pang nararanasan natin, physical man o anumang bagyo na nararanasan mo sa buhay, baka may pagtuturo dyan si God. Nang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Magpaturo tayo sa Kanya. Now, paano po natin ito maisabuhay, mga minamahal? Paano natin ito maisabuhay? Yung experience ng mga disciples, yung leksyon na gusto niyang ituro sa atin, paano natin ito mai-apply? Paano natin maisabuhay? No, lalo na sa ating Kristiyanong pamumuhay. Now, kailangan nating i-exercise ang ating faith sa Diyos anuman ang ating sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Kailangan po. Okay? Kung ikaw ay mananampalataya, kailangan natin i-exercise yung ating faith. Pwedeng mayroon kang faith,
pero hindi mo ini-exercise. Pero sabi ni Paul, for we walk by faith. Sinabi din ni Paul, the just shall live by faith. May faith ka, hindi mo lang ini-exercise. So paano natin ma-apply ito? Kailangan po natin i-exercise ang ating faith. Ano pa? Kailangan mo rin ang salita ng Diyos, mga kapatid, upang mapalakas ang iyong pananampalataya. Kailangan natin ang salita ng Diyos. We need the Word of God. Bakit? Pag wala po ang salita ng Diyos, imposible na mag-grow ang faith natin. Yes, you have that faith. Hindi mo lang ini-exercise. Kung ini-exercise mo man, pero parang kulang yung faith. Kasi wala po ang salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos upang mapalakas ang ating pananampalataya. Kung ang salita ng Diyos napaka-importante sa faith po natin, ibig sabihin, maglaan ka ng oras para magbasa, para magbulay-bulay, makinig sa salita ng Diyos, dahil dyan lumalakas ang pananampalataya mo. Anong sabi ni James? Or tama? Yung faith natin, dapat magbunga yan. Okay? At kung yung faith na yon hindi riyan magbubunga kung wala pong salita ng Diyos. Kaya sabi din ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos sa salita ng Diyos, no, sa kanyang mga salita. Panghawakan po natin yun kasi yun ang magpapalakas ng ating pananampalataya. Sa aming naalala mo, Nanay Lala, na-take up namin yung faith dapat mag-rely sa facts. At yung facts na yon, dito yan. Feelings will just follow. Hindi pwede sa Christian life mo mangibabaw o mag-rely ka sa feelings mo. Dapat yung faith mag-rely sa facts. Then yung feeling, susunod lang yun. Okay? Kaya napaka-importante, you study His Word. Why? Andyan yung katotohanan. Andito po yung mga pangako ng Diyos. So kung hindi mo ito binabasa, hindi mo ito pinag-aaralan, saan mag-rely ang faith mo ngayon? May mga tao na ang faith nila doon nagre-rely sa tradisyon. Ito kasi ang naituro, pastor, kaya doon ako nagre-rely. Meron naman na yung kanilang faith nagre-rely sa mga bagay na nakikita nila. Or minsan sa kanilang sarili. Pero ang ating faith dapat magre-rely doon sa katotohanan na matatagpuan lamang sa kanyang salita. Kailangan po ang salita ng Diyos. Kaya kamusta po ang pag-aaral mo sa salita ng Diyos, kapatid? Alam nyo, minsan ito, if you ignore the Bible, yung faith mo delikado. Nabanggit kanina ni Ma'am Pen, sa social media, hindi lahat na naririnig mo dyan tama. At yan ang nakakalungkot. Maraming mga kilalang mga preachers then nagkaroon sila ng issue pagdating sa kanilang theology. Iba-iba na. Mayroon nang naniniwala na iba ang Diyos sa Old Testament at iba ang Diyos sa New Testament. Dualism. Kaya kung mag-rely ka lang doon sa mga napapakinggan mo,
naririnig mo at nakikita mo sa social media at hindi dito sa salita ng Diyos, manganganib ka, kapatid. Ay parang tama naman yun ah. Ay, you have to search the scripture para hindi ka madaya. Take note, nasa last days po tayo. And many people will be deceived because of the ignorance of the truth. So you have to search the scripture. Kasi yung faith natin, dyan po magre-rely. If you doubt the word of God, nako, collapse na po lahat. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kung doon pa lang sa umpisa, nagduda ka na sa Diyos, everything will collapse. Kaya babalikan mo ulit. Kaya nga, napakaganda ang Sunday school natin, doubt. Kasi all of us pwede mag-doubt sa salita ng Diyos. Okay? Paano natin maisabuhay? Pangatlo po dito, tumingin ka lang at mag-focus kay Jesus sa oras ng problema at pagsubok sa buhay. Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The author and finisher of our faith, no other than Jesus. Looking unto Jesus. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Mayroon pong warning dito mga minamahal. Habang hinaharap po natin yung mga problema at pagsubok sa buhay, iwasan mong tumingin at mag-focus sa problema mo. Iwasan mong tumingin at mag-focus sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kasi ang tendency natin, pag nag-focus na tayo sa problema, pagsubok sa bagyo na dumarating sa buhay natin, nawawala ang focus mo kay Jesus. Anong nangyari kay Peter? Sabi niya, Panginoon, papuntahin mo nga ako dyan kasi nakikita niya si Jesus lumalakad sa ibabaw ng tubig. At habang nakatingin siya kay Jesus Christ, may milagro pong nangyayari. Lumalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pero nung binaling niya yung kanyang focus, yung paningin niya doon sa malaking alon, anong nangyari? Unti-unti siyang lumulubog. You know what? Pag kinuha mo yung focus mo sa Diyos, nabaling ka sa problema mo, unti-unti kang lulubog. Spiritually. Hindi mo namamalayan, bagsak na pala ang spiritual life mo. Bakit? Una sa lahat, tinanggal mo ang focus mo kay Jesus. Iwasan mong tumingin at mag-focus sa problema mo. Iwasan mo rin tumingin at mag-focus sa ibang tao. Kaya minsan, pag tumingin ka sa mga tao, lahat naman tayo ay hindi pa dumating sa glorified body. No? At lahat tayo ay may mga differences. May kakaiba sa atin. May mga iba-iba ang personalidad na meron tayo. Kung mag-focus ka sa tao, minsan ma-stumble ka. Tama ba? Na-discourage ka pag nag-focus ka sa tao. Ay, Christian yan. Pero bakit naman, di ba, nag-focus ta sa tao eh. Kaya nga, looking unto Jesus pa rin tayo. Iwasan mong tumingin, mag-focus sa ibang tao. Lalo na ito, iwasan mong tumingin at mag-focus sa sarili mo. Sa kakayahan mo, sa katalinuhan mo, sa karanasan mo, dahil minsan ito ang nagpapahina at hahadlang sa pananampalataya mo sa Diyos. Minsan mataas ang belief natin sa sarili natin. Pagdating ng problema, pagsubok, kaya ko to. Napagdaanan ko to. Alam ko kung anong gagawin po dito. Mag-ingat po tayo kung ang focus natin sa sarili po natin. Kasi baka
ang trust, ang faith natin, wala na po sa Diyos. Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga sitwasyon na hindi mo na kaya, na wala kang magawa para maturuan tayo tumingala sa Panginoon. Nasaan ba ang pananampalataya mo sa mga panahon na may mga unos sa buhay mo? Physical storm, emotional storm, financial storm, or even spiritual storm. Nasaan po ba ang pananampalataya natin? Sana matagpuan ang iyong faith kay Jesus lamang. Sa salvation natin, put your faith in Jesus alone. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, you are in great danger. No other name but the name of Jesus. Sa salvation, put your faith in Jesus alone. Sa Christian living, sa Christian life natin, put your faith in Jesus alone. Sa salvation, lahat pinagkatiwala mo sa Panginoon. Sa Christian life, mayroon ka ng reservation. Na sa Christian life, yun yung pang-araw-araw mo na walk with God. Christian living, put your faith in Jesus alone. Even during storms of life, put your faith in Jesus alone. In His personality. That He is God. That He has intellect. Alam niya yung mga nangyayari sa buhay mo. He has emotion. Ramdam niya yung pinagdadaanan mo. He has will. In His personality. In His presence. Na kahit hindi mo siya nakikita, ramdam mo yung presensya niya. In His promises. At again, andito lang yan. You have to search and study His word. In His power. Nasaan ba ang faith natin? Pag dumating po yung unos sa buhay mo at sa buhay. Tagilang Diyos, sana matagpuan ang aming faith sa iyo. Na anuman ang mangyari, Panginoon, kami po ay magtitiwala at magtitiwala sa iyo. Now, kapatid, dumating ka ba sa punto sa buhay mo na pinagdududahan mo na si Jesus sa buhay mo? Dumating lang ang unos, nag-iba na ang pananaw mo kay Jesus. Balikan mo kung paano siya namatay para sa iyo. How the Lord suffered and died to pay the penalty of your sin. Ngayon, okay ka na, wala ka ng problema, magdadoubt ka sa Kanya. It took His life to save you. Problema lang yan. Pagsubok lang yan, kapatid. Pero minsan, nawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Na-overwhelm tayo sa mga bagay na nararanasan po natin. At yung masakit minsan, we try to question God, Lord, why? Hindi ko maramdaman yung presence mo. Parang hindi totoo ang promise mo. Parang wala naman yung power mo. Yun pala, nag-doubt ka na. Nangibabaw lang ang pagdududa sa iyo, kapatid. Sa atin. Eh ngayon, nais ng Diyos, overcome that doubt and put your 100% faith and trust
no other than the Lord Jesus Christ.